I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalists and supporters nakita guys, yung nakikita ko. Siguro naman malinaw sa atin mga kababayan yung pinost ni Malukaluka. Lahat po yun ay fake news, no? So siyempre nag-react dito yung DILG secretary na si Secretary Abalos. Talaga naman siyempre mga kababayan kahit fake news yan talagang kumbaga pinapaalala niya ang publiko na wag masyadong wag maniwala sa mga fake news lalo na pag walang katuturan, no, walang katotohanan. Siyempre ang Pangulo ang involved dyan, lalong fake news yan. Dahil alam nyo naman si Pangulong Marcos Jr. hindi po basta-bastang tumakbo ng pagkapangulo yan pag mayroon siyang ginawa hindi maganda, no. Si Pangulong Marcos Jr. matinong tao, very well mannered, at saka kumbaga pinalaki ng kanyang magulang na may takot sa Panginoon. Well, masasabi siguro natin lahat tayo dumaan sa pagkabinata at pagkadalaga, no? Kasama ang mga barkada, minsan umiinom tayo. It's very common at natural lang po yun, no? Pero siguro yung sinasabi nyong kumbaga yung akusan nyo laban kay Pangulong Marcos Jr. sa nagdodroga, ganun. So, kumbaga ginagawa nyo lang issue yan para lang mapagtakpan yung yung ginawa ni Digong dyan sa Ayungin Seoul, dyan sa gentleman agreement, yung secret deal na yan para mapagtakman. Anong palagay nyo sa mga mamayang Pilipino? Si Raulo? Hoy, siyempre mas maniniwala kami doon sa secret gentleman agreement ni Digong kaysa yung mga pulburon nyo. Isang taon na. Hanggang ngayon, hindi pa dumating. Huwag nyong i-edit. Kasi, pag in-edit nyo yun, halata kayo. At kahit sabihin mo, hindi nyong i-edit, wala namang katotohanan yun. Peke naman talaga yan eh. So, tagal-tagal na. Tapos ngayon, nag-call kayo, kumbaga, nagpalabas kayo ng mga post nyo galing sa PDEA. So, Xerox copy nga eh. Tinampered nyo pa, tinakpan nyo pa, hindi pa nga kumpleto yung pangalan, hindi kayo naloka. Sobrang pagkapiki ng pagkatao nyo. So sabi po dito guys sa Pilipinas Today, no, ayan, no, kumakalat na PDEA watchlist ni PBBM fake news, sabi ni Secretary Abalos. Very short lang ito guys Ang sinabi, huwag naman tayo maniniwala sa mga fake news. No less than PDEA ang nagsabi na hindi totoo ito, sabi ni DILG Secretary Benhur Abalos nitong Martes, April 2, 2024. Tama nga naman mga kababayan, that is a fake news. Wag na po kayo magtataka at magiging aware kayo dito sa mga kampo ng kadiliman na walang ginawa kundi puro paninira lang sa Pangulong Marcos Jr. Hindi ko mawari kung anong kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanila, no? Siguro hindi sila mabigyan ng pwesto kaya todo paninira sila. Lalahanin nyo mga kababayan, dekada na sinisiraan ng mga Marcoses pero hindi walang nagtatagumpay. Na ipakulong sila. Yan ang pakatandaan nyo. Diba? Alam nyo, ginawa nilang issue itong pulburon na ito. Dahil gusto nila mapagtakpan yung issue dyan sa secret gentleman na yan. Lalo nitong babaeng Lucifer na ito. Ay sus, Maria Joseph. Pero dahil dyan mga kababayan, kung sinabi nila, ang nakalagay ng date dyan, 2012 ba? Sino ba ang doon guys? Ang Pangulo that time. Diba si Panot? Yan daw yung araw na yan, yung taon na yan gumamit daw si Pangulong Marcos Jr. Pero ito itong isang updates ko sa inyo, paano nyo masasabi na gumagamit ang Pangulo? Ito, panoorin nyo ito guys So nakikita nyo yan mga kababayan. Nung si dating Attorney Vic Rodriguez, ang dating ES ni Pangulong Marcos Jr. Siya po ang mismo ang tawag dito, ang nag-submit sa NBI sa
pagpapakuha ng dugo ni Pangulong Marcos Jr. Kasi nga, 'di ba, nung panahon ng kampanya, inakusahan na ni Digong yan na adik daw si Pangulong Marcos Jr. Siguro kinuha niya kay Kusiting. Oh, 'di ba? Wala, isa rin 'yun, anti-Marcos 'yun eh. Oh, see? So ang sinabi dito, guys, si mismong attorney Vic Rodriguez ang nag-submit niyan. Sabi ito kasi ng PTV4, news update, attorney Vic Rodriguez, sabi po ng PTV4 ito, spokesperson of presidential aspirant and former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. submitted to the NBI and PDEA the drug test result of Marcos Jr. BBM camp. Ayan. O, yan guys negative na negative. Super, as in. Ayan. See? Oh, yan ang hirap sa atin eh. Masyado tayong mapagpaniwala sa mga fake news. Si Attorney Vic Rodriguez hindi pwedeng i-deny yan. At saka isa pa, mayroong interview si Katunying kay Pangulong Marcos Jr. Live na live yan. At may pinost pa ako dyan. Ilang beses ko na pinost yan. Oh, means, ibig sabihin, clear. Kung ang akusan ni Maharlika doon sa kanyang post, 2012 ay si Raulo ka. Talagang 1,000 percent fake news yung pinagkakalat niya. Tapos sasabihin mayroon pa daw pang part 2. Ay sus, Mariusip. Labas nyo na. Mismo ang PDEA na nagsasabi mismo ang PDEA ang nagsasabi. Kayo naman, masyado kayong atat na atat. Para lang magpagtakba yung mga yung mga anomalya na ginawa ni Dugong nyo dyan sa Ayungin Shoal na isinuko niya sa bansang Chikwa. Ayan. Wala pang 2 taon nitong issue. Ito guys itong hawak ni Attorney Vic Rodriguez wala pang 2 taon ito. Magda-2 taon pa lang. So ibig niyo sabihin kasalukuyan gumagamit si Pangulong Marcos Jr. Ay kawalang hiya nyo naman. Kung makapag-akusa kayo, napaka-perfect naman ni Digong. Si Digong nga ay nagtitik ng marijuana ito, panoorin nyo ito. Nakita nyo yan mga kababayan? Yan ang totoo. Duterte admits using marijuana to keep him awake. See? Yan ang sinasabi natin mga kababayan Akusa kayo ng akusa. Lalo na ito si Digong. Siya naman pa rin ang gumagamit ng ng bawal na gamot. Basahin po natin yan. Anong sinabi? President Rodrigo Duterte admitted Monday he was taking marijuana to keep him awake, citing his hectic schedule. Sabi, it's killing activity and I think that at my age, ako hindi masyado kasi nagmamariwana ako si Digong nagsabi niya para magising sa iba. Hindi na kaya, Duterte said in speech during the conferment of awards to Asian National Organization Council official in Malacanang. See? Sino ngayon totoong adik? Sige nga. Ayan ang sinasabi natin Oy, Maharlika. Isampal mo ito sa pagmumukha mo Tingnan nyo ito. Diba? Para manatiling gising. Si Digong. Kasi maraming hectic daw kanyang schedule. Di kayo naloka. Makapagsalita kayo, kala mo napaka-perfect nyo. Mga ungas. Nakita nyo ibang muta ng Pangulong Marcos Jr. Gambunok pa lang muta ni Digong. Samantalang wala naman muta si Pangulong Marcos Jr. Diba? Ika nga nakita nyo ibang muta. Pero hindi yung nakita yung gabundok na muta ng amo nyo. Ayan The President was referring to his hectic schedule during the 33rd Asian Summit in Singapore. Pumunta ng sa summit yan, sa ASEAN. Tulog. Saan kayo makakita niyan? Si Pangulong Marcos Jr. pag nasa state visit niya, laging laging tawag dito, hectic ang kanyang schedule. Pagbaba niya pa sa aeroplano, nakaset na yung schedule niya para makipagkita sa mga businessman leaders sa iba't ibang bansa. Sabi, we start at 8:30 in the morning and we end up at almost 10, 11.
Nandyan man yan silang lahat, and it's very 30 minutes, 8:30, tapos 9:30, 10:30, iba naman. Baka akala nitong Asian Secretary, Boy Scout kami, hindi kaya yan. It's whole day, hindi kaya. O yan, kaya nagmamariwana. O, kasi hindi niya kaya. Siyempre, antukin yan eh. Ganun ba yun mga kababayan? Pag nagmariwana ka, gising ka talaga. Sus, Mario, sa walang tulog, and the more that crescendo become faster, mas lalo kang di nakakatulog kasi inahabol ka na, babasahin, so you do not want your president to look ignorant. So I have to catch up with the reading. Wala na talagang panahon. Walang panahon. Ayan o. During the Asian Summit in Singapore, the President skipped several meetings on the second day of the regional meeting. Ede kinalaw ka. Yan ang Pangulo nyo. Nag-escape sa kanyang meeting. Tulog. Oh, see? Sabi President spokesperson Salvador Panelo explained that the President took power nap to catch up on his... alam pala ni Pomelo ito, nagmamariwana yung kanyang presidente, kaloka. Tulog sa isang summit si Digong. In his previous speech, Duterte earlier admitted that he used to take pentanol for pain caused by his previous injuries. Agay, alam nyo guys, ang pentanol mas halos kasing ng cocaine yan, ha? Sabi po, Duterte in several press interviews has said that he was in favor of medical marijuana. Si Ruben Padilla. Kaya pala, kasi gumagamit pala kayo. Kaya pala guys, gumagamit pala talaga sila, oy. In same speech, there also complained about the food being served during the Asian Summit. Ang arte mo naman, Digong. Pangit pa ng mga ulam. Sus Maria Josep, nagbaon ako ng karne norte, pati tuyo ay. Sus, kunwari ka pa. Adik yung Pangulo nyo, yung puon nyo, nagmamariwana pala. Nandoon sa Asian Summit, tulog. Oh, see? Gumagamit ng marijuana para gusto niya laging gising. Dahil hiktik daw schedule niya. Bakit si Pangulong Marcos Jr.? Pagbaba niya pa lang sa aeroplano, nakaset na yung mga schedule niya. Sus, Maria Josep. Ngayon, sino totong adik? Di kayo naloka? So, but anyway guys, maraming salamat sa inyong watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. See you again. Ayan, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Pag-inggit, pikit. Bakit? Nga. God bless Philippines and baboons.